3 araw bago ang kasal, ay ipinagpaalam ni Anthony si Allison na iuuwi na sa asyenda ng lubusan at doon na maninirahan, kasama ang anak nito. Hindi naman na daw usong pamahiin na dapat na hindi magkita ang mag-asawa bago ang kasal. Kung tutuusin nga, hindi pumayag si Anthony na hindi tumabi ang mag-ina ng gabing iyon sa kanya bago ang araw ng kasal. Yun nga lang, hindi nakapalag sa paggapang ng kamay ni Anthony dahil nasa gitna si Argus. Nagsisisi siyang hindi agad sinanay sa guest room ang bata. Kung dati doon lamang natutulog sa silid ni Anthony at umuuwi din naman, ngayon ay tuluyan ng lumipat si Allison at kaharap na nga nila si Miles at Senyor sa almusal. Magkaakbay na rin silang namamasyal at kung minsan, nangunguha ng gatas ng kalabaw. Hindi pa rin maiwasan ni Allison na ang dating mga tauhang kasama niyang yumuyukos sa mga amo at Allison lamang ang tawag sa kanya. Ngayon ay Senyorita Allison na. Nakakataba ng pusong parehas na sila ni Miles ng katayuan. Ang dating pangarap lamang niya noon na may pagsigawan sa lahat na mahal siya at mahal niya si Anthony ay unti-unti nang natutupad. Lalo pa't napakalambing at napakamaasikaso ni Anthony. Kahit napapalibutan sila ng mga tauhan ng asyenda sa Avedra. Naninibago man at paminsan-minsan ay nahihiya at naiilang, palagi naman hinahawakan ni Anthony ang kanyang kamay. Madalas din sabihin ni Anthony na yakapin na ang bagong buhay dahil siya at si Miles na ang reyna ng asyenda. Ipinangako din ni Anthony na tutulungan ang kanyang pamilya bilang respeto. Hindi pa man sila pinagbubuklod ng batas at ng simbahan, kinausap na ng senyor ang kanyang ina dahil ina siya ni Allison at balain na nito. Pinakiusapan ng senyor na lumipat na sina Aling Susan at ang kapatid ni Allison na si Trinity sa villa na nasa likod ng asyenda. Maliit lamang ito pero maayos at kumpleto. Ang villa na iyon ay ipinagamit ng senyor kapag dumadalaw mga pamangkin na nasa ibang bansa. Malapit ang villa na iyon sa bahay na tinitirhan ng pamilya naman ni Miles, na sa kasamang palad, umalis na doon. Ayon sa senyor, si Aling Susan lamang ang mamamahala sa manggahan. Patuturuan na lamang daw ang kanyang ina sa pasikot-sikot doon. Hiniling na rin ng senyor kung maaari maging madalas sa villa ng Don ang balae nang meron siyang makakwentuhan at kung maaari, huwag na siyang ituring pang-amo. Noong una ayaw pumayag ni Aling Susan, pero nang ipaliwanag na walang makakatuwang ang anak na si Allison sa pamamahala sa asyenda, dahil maninilbihang gobernador naman si Anthony, nag-alala si Aling Susan, kaya naman napilitan na lamang itong pumayag. Nakapag-usap na naman ng masinsina na magkasintahan, at nakiusap si Anthony na kung maaari hindi muna sila magkabukod ng bahay dahil sa pakiusap ng ama ni Anthony. Una ay may karamdaman ng ama, at ikalawa, wala nang makakasama ang ama sa malaking villa. Alam naman ni Allison na hindi mananatili sa asyenda ang mag-asawang Miles at Marcus dahil nasa Maynila ang mga negosyo ni Marcus. Wala namang kaso kay Ali ang tumira sa asyenda. Ang sabi niya sa kasintahan, masaya na siya kung saan naroroon, basta kasama lamang palagi ang mapapangasawa at ang anak niya. Pinakamaligaya na ng mga sumunod na sandali si Allison, lalo pat nakita niyang naroroon sa villa ang kanyang ina't kapatid. Nakita niyang masaya sa bagong silid nito si Trinity at maaliwalas naman ang mukha ng kanyang ina. At mas pinakamaligaya ang puso ni Allison nang isang umaga, sama-sama silang nag-almusal sa harap ng malaki at maluwag na lamesa ng mansyon ng mga Saavedra. Naroon ang kanyang ina at kapatid. Hindi na nagsisilbi, kundi nakaupo katabi ng senyor. Naroon din ang mag-asawang Miles at Marcus, at si Anthony na nakapustura katabi ang kanyang anak. Pero muling bumundol ang kaba sa dibdib ni Allison nang makitang nakatitig ang senyor sa kanyang anak. Bagamat malapad ang ngiti nito at magiliw sa kadaldala ng kanyang anak, kita at ramdam ni Allison ang kakaibang titig ng matanda. Muling dumagundong ang takot at pangamba sa puso ni Allison. Buong magdamag na iiyon ang parabang laman ng kanyang isip. Natatakot siya na parabang isang araw lamang ang maliligayang tagpong iyon. Parabang pakiramdam niya dapat niyang katakutan ng bukas. Mas naging engrande ang kasal ni Anthony kumpara kay Marcus dahil sa pagiging gobernador ng bunso ng mga Saavedra. Bukod sa mas napaghanda nito ng dalawa at mas naging usap-usapan muna, sinigurado kasi ni Anthony na hindi magmumukhang oportunista si Allison, kaya bago pa man ang takdang kasal, naging bukang bibig na ni Anthony si Allison bilang kasintahan na nais niyang pakasalan. Bagamat totoo naman, naging exaggerated nga lamang ang pagmamalaki niya at sinadya niyang maraming makakarinig. Dumating ang takdang araw ng kasal. Napakarami ng tao sa asyenda. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya, ay may mga bisita na.
Naroroon ang ilang kababata at kaibigan ni Anthony. Pinagpawisin ng malagkit si Allison nang makita ang mga nakasama ni Anthony sa resto ng gabing iyon. Lalong-lalo na nang makita niya ang nakatrabaho niyang si Beth. Tinawag na ni Allison ng baklang si Greta at nagpa-makeup. Pero pinanipisan lamang niya. Ang sabi niya, gusto niyang pink ang lipstick at hindi red. Nanginginig si Allison sa takot. Ewan niya pero parang kinakabahan siya nang masipat ang sarili sa salamin. At nakita naman ni Allison na malayo na siya kay Pumpkin. Talagang request na niya na simplehan lamang ang kanyang makeup at hindi siya gagamitan ng pulang lipstick. Kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Isa na lang ang problema niya, si Beth. Kinatok na siya dahil kailangan na daw magpunta sa simbahan. Pansamantala para matuloy lamang ang tradisyon, sa villa ni Miles muna nagpaayos si Allison at nag-stay ng gabing iyon bago ang kasal. Palabas na si Allison suot ang magarang wedding gown. Nang magsabi ang katulong sa mansyon na hindi makita ang anak niya, bumaba si Allison, hinanap ang bata. Baka kasi kung saan masuot, nakabihis na ito, baka magawi pa ng batis ang anak niya. Kabado si Allison dahil itong unang beses na nawalay ang anak sa kanya. Hindi niya kasi ito kasamang matulog doon nung natulog ito sa villa at kasama ang kanyang ina. Naikot na ni Allison ang harapan ng villa at maging ang loob pero hindi niya makita si Argus. Hindi man niya lubos maisip na masusuot doon ang anak niya ay nagbakasakali pa rin si Allison. Pagliko niya sa gilid ng villa, isang tagusan na may daan sa likod ng asyenda ang nakita niya. Naroon si Beth. Na-curious si Allison kung saan patungo si Beth at kung bakit ito naroroon, gayong ngayon lamang ito nakapasok ng asyenda. Huminto ito at may kinausap. Kinalabutan bigla si Allison. Nakita niyang may inabot na sobre dito ang kausap. Biglang nagkubli si Allison nang hindi niya alam kung bakit. Mabuti na lang at hindi pa niya suot ang detachable na buntot ng wedding gown niya, na sa haba ay aabot ata sa bukana ng simbahan patungong altar. Suot pa lamang niya ay ang haltered V-shaped backless beaded fitted wedding gown niya. Hindi na niya nakita si Beth sa pinagkukublihan niya, pero dinig na niya ang usapan ng dalawa. At malinaw na malinaw yun sa kanya. Now, speak up. What is this all about? Sabi ng lalaking kausap ni Beth. Thank you dito ha. Kailangan talaga ng pera ng anak ko. Hindi ko din gustong sirahin ang kaibigan ko. Pero magandang malaman mo ang totoo. Sabi ni Beth. Lanlambot ang tuhod ni Allison. Dahil kilala niya ang boses ng kausap ng kaibigan. Si Anthony ang kausap nito. Hindi siya maaaring magkamali. At sinong kaibigan ang tataray doon ni Beth? Nanginig si Allison sa naiisip. Bumalot ang nakakapanlambot at nakakapanginig ng tuhod na takot at hiya. Kung sakaling tama ang hinala niya, kapag nalaman ni Anthony ang totoo sa oras na ito, baka hindi ito sumipot sa kasal niya. Bukod sa mapapahiya siya, mas mapapahiya si Anthony. Ang laking purwisyo at malalaman ng lahat ng tao ang baho niya. Beth, please. Huwag naman sana. Huwag naman. Nag-sign of the cross pa si Allison. Napahawak sa dibdib si Allison. Nangangatog ang tuhod niya sa takot. Bakit ngayon pa? Bakit? Diyos ko, wag naman po, parang awa nyo na. Sasabihin ko naman po uunti-untiin ko. Please pakiusap, wag naman po sana ngayon. Panalangin ni Allison. Muling nakinig si Allison sa usapan. Kailangan niyang marinig ang lahat. Gustong-gusto nang lumabas ni Allison sa tinataguan. Gusto na niyang isiwalat ang lahat. Mas mabuting sa kanya marinig ni Anthony yun, pero hindi makagalaw sa kinatatayuan si Allison. Tulad ng sinabi ko noon sa resto. Alam ko kung nasan si Pumpkin, Sir Anthony. Sabi ni Beth. Dapat mong malaman na si Pumpkin ay si... Pinutol ni Anthony ang sasabihin pa ni Beth. Si Allison? Matagal ko nang alam, Beth. Huli ka na sa balita. Sabi ni Anthony. Shock si Allison sa narinig. Parang nangapalang mukha niya at nanigas siya sa kinatatayuan. Napahagulhol na siya sa kanyang kinukublihan. Mabutit natakpan kaagad niya ang bibig upang hindi lumikha ng ingay. Kanina'y nais niyang lumabas at harapin si Anthony. Pero ngayon, gusto na lamang niyang lumubog sa kinatatayuan. Matagal na? Kailan pa? Usisa ni Beth na nakasimangot. Nalaman ko nang maangkin ko siya bilang Allison. Maiksi at walang reaksyong sabi ni Anthony. At okay lang sa'yo na dating bar girl lang ay haharap mo sa publiko? Wait, don't tell me na wala kang balak siputin siya sa simbahan. Ipapahiya mo ba siya? Bilang ganti sa pang-iinsulto niya sa'yo at muntikan niya ng mabahira ng dungis ang pangalan mo? I can help you. Pwede kong patunayang biktima ka lang ni Allison, na binablackmail ka niya para pakasalan mo siya. Sabi pa ni Beth, na hindi na itago ang panlalaki ng mga mata sa bigla lamang naisip. Nagtagis ang bagang ni Anthony. Parang gusto niyang sakali ng babaeng ito. Nanatiling nakatayo si Anthony,
Hindi niya magawang magsalita sa sobrang galit. Pinipigilan niya ang sariling sakali ng nakangising babaeng bayaran. Samantala, si Allison naman ay nanglalabo na ang paningin sa dami ng iniluha. Mabuti na lang, waterproof ang kanyang mascara. Pero humulas na ang foundation dahil sa sunod-sunod na luha na tumulos sa kanyang pisngi. Narinig niya ang lahat pati ang sinabi ni Beth. Na dahil alam na ni Anthony ang totoo ay maaaring ipahiya siya ni Anthony at hindi siputin sa kasal. Inisip bigla ni Allison na marahil ay yun ang dahilan kung bakit ura-urada siyang inalok ni Anthony ng kasal at minadali ng binata ang lahat. Marahil yun ang totoong pakay ni Anthony, ang siya'y gantihan. Napaupo sa gilid si Allison sa sobrang panlalambot ng mga tuhod. Parang sasabog ang utak niya sa mga naiisip at mga nagaganap. Gustuhin man ni Allison na umiyak na lamang sa gilid. Hindi maaari. Sa takot na harapin ang lahat at sa takot na kahihiyan ang idudulot niya, pinilit ni Allison ang tumayo. Tulalang naglakad palayo si Allison sa lugar na yon. Kung saan patungo hindi niya alam. Blanko ang isipan niya. Para siyang nakalutang sa ere at may nagbabagang apoy sa ilalim niya. Hindi siya makapag-isip, walang pumapasok sa utak niya. Hindi niya alam ang gagawin, litong-lito na siya. Gusto niyang lumayo, gusto niyang maglaho na lamang. Tigib sa luhang tulalang naglakad na lamang at naglakad ng naglakad si Allison. Nakaalis na si Allison sa kinukublihan bago nagawang magsalita ni Anthony. Since alam ko na ang dapat nasasabihin mo sa akin, miss, I think you don't deserve this money. Oy, teka lang, binigay mo na yan eh. Paano naman ang effort ko? Sige ka. Ipagkakalat ko na lang ang sikreto niyo ni Allison kung ayaw mo. Sabi ng babae. Wait, may sasabihin ako, sabi ni Anthony. Ayaw man makipag-deal ni Anthony kay Beth. Nilunok na lamang niya ang kanyang pride para proteksyonan si Allison. Sa sinabi ng babae, may kumistap na ideya sa isipan ni Anthony. Una, wala akong balak na hindi siputin si Alice sa kasal namin. Mahal na mahal ko yun, mula pa nung pagkabata. Hindi ko sinabi sa kanya na alam ko ang lahat kasi baka mahiya siya at layuan ako. Kaya hahayaan ko na lang na isikreto niya ang nakaraan. Handa rin akong kalimutan basta manatili lang siya sa tabi ko. Ganon ko kamahal si Ali. At lalong hindi ko ikakahiya na nagtrabaho doon si Allison. At lalong hindi ako nandidiri sa kanya. Dahil sa ilang buwan na pagtatrabaho niya doon, nanatiling tapat at malinis si Allison. At ikaw mismo ang saksi kung paano pinangalagaan ni Allison ang sarili ng mga panahong yun. Sa akin lamang siya bumigay. At yun ay marahil, ako si Anthony na kababata niya. At may nararamdaman si Allison sa akin. Ako pa lang ang unang lalaki sa buhay niya. At alam ko na ngayon ang rason ni Pumpkin kung bakit hindi niya tinanggap ang 1 milyon. Dahil ang nangyari ng gabing yon ay pagmamahal ni Allison para sa akin. Makinig ka mabuti sa akin, miss. Ibibigay ko sa iyo ang 1 milyon na hindi tinanggap ni Allison noon sa isang kondisyon. Sabi ni Anthony na inaaraw ka magiging reaksyon ng babaeng kausap. 1 milyon? Nanlaki ang mga mata ni Beth na halos umaliwalas pa ang buong mukha sa sobrang excitement. O napagtanto ni Anthony na ibang-iba talaga ang nakilala niyang Pumpkins sa mga uri ng babaeng kaharap. Noon ay hindi man lang niya nakitaan ng kahit na anong reaksyon si Pumpkin nang banggitin niya ang 1 milyon. Muli ay nakaramdam ng guilt si Anthony sa hindi pagkakaalam ng malaking pagkakaiba ng isang Pumpkin noon. Pero hindi na bale. Konsuelo na lamang ni Anthony sa sarili ang ilang oras na lang magiging asawa na niya si Allison at makakabawi na siya dito at kay Pumpkin. At babawi siya kay Allison habang nabubuhay siya. Sa naisip ngayon ay mapoprotektahan na niya si Allison at maiitago ang lihim nito. Matapos lamang ang kasal, ay sasabihin na niya sa asawa na alam na niya ang lahat. Lahat ng uri ng paghingi ng tawad ay gagawin niya. Makalimutan lamang ni Allison ang nakaraan. At ipinapangako niyang sasamahan niya si Allison sa paglimot ng madilim na kahapong iyon. Mahal na mahal niya si Ali. At para kay Anthony, yun lamang ang pinakamahalaga sa lahat. Sige call ako dyan. 1 milyon yan, no? Sabi ni Beth, na lumiwanag ang mga mata. Hindi man nakamit ng babae ang unang binalak na isinuwalat nito ang isang impormasyon kapalit ng maliit na halaga. Para naman siyang tumama sa loto sa offer ng isang ito. Para kay Beth, katulad lamang din siya ni Allison. Kakapit sa patalim para lamang magkapera. Hindi para sa sarili kundi para sa pamilya, lalo na sa anak niyang iniwan ng ama. Gusto niyang ipagpasalamat na merong isang Governor Anthony sa Saavedra na hindi marumi ang tingin sa lahat ng tulad niya. Napakapalad at napakaswerte ni Allison, bulong ni Beth. Saka inihanda ang sarili sa ipapakausap na kapalit ng 1 milyon pangako nito. Mas lumapit pa si Beth kay Anthony.
Sa antisipasyon kung anong ipagagawa nitong kapalit ng 1,000,000, gusto kong ipakalat mo ngayon sa simbahan o kahit mamaya sa reception ang isa kong sikreto. Ipakalat mo na ako ang lihim na kasintahan ni Allison sa Maynila at ako ang ama ng anak nito na inilihim lang namin dahil ayaw ng ina ni Allison sa akin noon. Basta, bahala ka na mag-imbento ng dahilan. So ikaw pala ang totoong ama ni Argus? Kaya pala magkahawig kayo. Daldal ni Beth. Napakunot ang noo ni Anthony at tila may bumundol sa dibdib. Siguro pangatlong tao na si Beth na nagsabing hawig sila ni Argus. Gusto pa sanang usisaan ni Anthony ang babae. Tanungin ang ilang bagay kung bakit nito nasabi ang ganon. Pero nagmamadali ni si Anthony dahil sa kanyang kasal. Kaya binaliwala na muna niya ang agam-agam. Naramdaman na rin niya ang ganung pakiramdam ng yakapin si Argus. Siguro excited lamang siyang maging ama ng bata. At siguro kaya nasasabi ng mga tao na ganon ay dahil sa madalas niyang karga ang bata. Kailangan kumalat ang impormasyon na anak niya si Argus para walang manuligsa sa nakaraan ni Allison. Yun ang mahalaga. Oo, ako ang lalaki sa buhay ni Allison sa Maynila, sabi ni Anthony para matapos ng usapan. Sa pagkatao ni Beth, bukod sa may kinang ng pera sa mukha nito, mabilis itong maniwala at mukhang kaya nga nitong magpakalat ng chismis at gawing kapanipaniwala yun. Patawad, sweetheart, pero wala akong tiwala sa hilaw mong kaibigan, kaya kailangan rin natin siyang gamitin para hindi ka lumabas na masama. Bulong ni Anthony sa sarili, habang si Allison ang nasa isip pa niya. Saka na lamang siya magpapaliwanag kay Allison, at ang balak ni Anthony kapag kasal na sila ni Allison. Saka siya hihingi ng tawa dito bilang si Pumpkin. At least, kasal na si Allison sa kanya. Hindi na ito mawawala pa. Okay, call ako dyan. Madali lang yan. Siguraduhin mo lang, miss. Ipapakulong kita kapag ibang lumabas na balita, sabi ni Anthony. Naiwinigay-way pa ang cellphone niya na naka-video pala, kaya rinigan lahat ng usapan nila. Oo na, gagawin ko na. Tutupad ako. Sus, mayaman talaga. Napakawais niyo sabi ni Beth. Tinanaw pa ni Anthony ang likuran ng babae, habang naiiling-iling. Napasuklay sa buhok si Anthony. Saka naalalang hinihintay na siya sa simbahan. Paalis na sana si Anthony sa pinagkukublihan nang marinig niya ang sigaw ni Manong Berting. Allison! Senyorita Allison! Bumabaho kayo riyan! Hindi pa po kondisyon ng kabayong yan, mahuhulog po kayo sa kanya. Mapapahama ka po, senyorita! Narinig ni Anthony ang pangalan ni Allison at ang pangalan ng bago niyang biling kabayo na hindi pa natuturuan at wild pa. Bigla na namang nagrambulan ng kaba sa dibdib ni Anthony. Anong ginagawa ni Allison dito sa likod ng asyenda? Hindi kaya nakita sila ni Allison nang narinig? Oh my God! No, Ali! No! Napatakbo si Anthony sa kinaroroonan ng kabayo. Kitang-kita niya si Allison sa ibabaw ng kabayo habang namumutla ang muka, takot na takot, habang panay ang igkas ni Trevor. Kung paano nagawang sumampa ni Allison sa wild na kabayo, hindi niya halos maisip pa. Takot ang rumaragasa sa puso ni Anthony. Ali! Sweetheart, anong ginagawa mo dyan? Please bumaba ka dyan. Hindi pa timang kabayong yan. Nagwa-wild pa yan, Ali. Hindi pa sanay. Delikado pang sakyan yan, sweetheart. Ali, baby, please get down here. Tama na, Anthony. Narinig ko na ang lahat. Bakit mo inilihim na alam mo na? Para ba pagtawanan ako? Para ba gantihan ako? Kaya ba ura-urada ang kasal na to? Para magawa mong paghihiganti mo? Balak mo ba akong iwan at ipahiya sa buong bayan, ha? Ang mali ko lang, hindi ako nagpakilala, Anthony. Dahil alam kong ikakahiya mo ang trabaho ng pasukan ko. Pero totoo nangyari ng gabing isuko ko sa iyo ang lahat. Dahil ikaw yun. At hindi ako masamang babae, Anthony. Oh my God, I know that, sweetheart. Ali, get down and let's talk. Masamang magulat ang breed ng kabayong yan, Ali. Please, sweetheart, bumaba ka na, please. Magpapaliwanag ako. Mali ka ng pagkakaintindi, please. Pero sarado na ang isip ni Allison. Sinarado na ng takot, ng guilt, ng awa sa sarili, pati na rin ng hiya. Dahil siya ang magiging cause ng lahat ng ito at si Anthony ang higit na maaapektuhan. Maisip pa lamang niya kung paano pagtatawanan si Anthony, kung paano maaapektuhan ang pagkagobernador nito. Maisip pa lamang niya na magiging tingin sa kanya ni na Marcus at Miles, lalong-lalo na ng senyor. Halos gustong lumubog ni Allison sa lupa. Halos gusto na lamang niya maglaho. Ayoko, Anthony. Sige na, talo na ako. Lalayo ako. Maglalaho ako. Pero please, huwag mong hayaang maiskandalo ka at masira ka ng lahat. I-cancel mo na ang kasal. Sabihin mong pinikot lang kita at tinakot. Sabihin mo na, shotgun wedding lang ang lahat.
Bahala ka na, basta pigilan mo mangyari to. Ayoko mapahiya ka. Sigaw ni Allison. No! Hindi ko gagawin yan, Ali. Ano ba? Magpapaksal tayo. Tuloy ang kasal natin. Mahal kita, Allison. Walang nagbabago. Sabi ni Anthony. Hindi. Hindi maaari. Huwag mo akong pakasalan dahil lamang sa awa o konsensya. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Anthony. Magiging kahihiyan ako para sa iyo. Balang araw kakalat at kakalat ang sekretong yan. Kilala ko si Beth. Please, ayaw kitang masaktan at mapahiya. Kaya hayaan mo na ako. Itigil mo na ang kasal. Umiiyak na sabi ni Allison. Pero sa kamalasan, nagsimula nang pumutok ang mga itinanim na kwitis sa paligid ng asyenda. Ang kwitis na itinanim ng mga taga-asyenda bilang paghahatid ng pagsalubong sa bagong kasal. Paisa-isang nagsindi ng kwitis hanggang sa matapos ang kasal. Kapag dumating naman sa asyenda ang bagong kasal, saka naman sisindihan ng sabay-sabay ang iba pa. Sa pagputok ng isang kwitis, malapit sa may kinaroroonan ng kabayo, nagulat ang kabayong si Trevor. Kaya umigkas ang kabayo at saka nagpaikot-ikot. At akala mo'y nagluluksong tinik. Napasigaw si Allison ng malakas sa sobrang takot. Mabuti na lamang at mahigpit ang hawak niya sa horse handle. Tumili si Allison na magwala lalo ang kabayo na parang gusto siyang ihulog. Oh my God, Ali! No! Kumapit ka, Ali! Kumapit ka! Sabi ni Anthony. Saka tinangkang lumapit sa kabayo, pero pinigilan siya ni Mang Berting. Huwag na po, senyorito. Kapag nagwawild ang kabayo, maaari niya kayong masipa. Hindi pa po kayo kilala ni Trevor, sabi ng matandang katiwala. Pero si Allison, Manong. Si Allison baka mapahamak siya. Malaking breed si Trevor. At kapag hinulog niya ang asawa ko, delikado si Allison, Mang Berting, sabi ni Anthony. Na hindi malaman ang gagawin. Mangyak-ngyak na sa takot ang binata. Lalo pat kitang-kita niyang takot sa mga mukha ni Allison. At wala siyang magawa. Humahalinghing na ang kabayo, patunay na hindi rin komportable ang kabayo na may nakasakay at stress na ito. Lalo naman lumakas ang sigaw ni Allison sa tindi ng takot. Naibitaw ni Allison ang isang kamay sa hawakan ng kabayo. Kaya para makabalanse, sa buhok ng kabayo napahawak si Allison na naging pagkakamali niya ng sandaling iyon dahil lalong nagwala ang kabayo saka nagsimulang tumakbo. No, Allison! No! Shit, Mang Berting! Akin na si Skylar! Sabi ni Anthony na agad namang nilagyan ng saddle ni Mang Berting ang kabayo at mabilis na sumampa si Anthony. Hinabol ang kanyang bride. Mabilis si Trevor dahil yun ang breed nito. Stallion breed kadalasan. Mabibilis tumakbo at mga wild. Habol ni Anthony ang kabayong kulay brown na kinasasakyan ni Allison. Sa likod ng asyenda ito tumakbo isang malawak na palayan. Ali! Yumuko ka! Yumakap ka sa ulo ng kabayo, please! Baby, please listen to me! Sigaw ni Anthony habang hinahabol si Allison. Malawak ang lupain ng mga Saavedra sa likod ng asyenda. Doon din kadalasang iniinsayo ni Anthony ang kabayo ni Marcus. Kabisado ni Anthony ang lugar, pero hindi ito kabisado ni Trevor at ni Allison. Hanggang sa nakita na niya na bumagal ang kabayo ni Allison, pero nagwawala at sumikad-sikad ito at pilit inilalaglag si Allison. Umaangat pa ang dalawang paa nito para lamang mailaglag ang nakasakay sa kanya. Ganito ang mga wild na kabayo kapag ayaw magpasakay. Mataas ito dahil stallion breed ito. At kapag nakabitaw si Allison sa maburol na lugar na iyon, titilapon ang kasintahan niya at mapapahamak ito. Kailangan tumakbo ni Trevor para hindi ilaglag si Allison. Kailangan tumakbo ni Trevor. Mas safe kung tatakbo ang kabayo. Sweetheart, listen please. Listen, kailangan mong patakbuhin si Trevor para hindi umikas ng umikas. Let him run. You need to kick him, Ali. Sipain mo siya sa tagiliran. Please, please. I love you so much. Hindi ko kakayaning mapahamak ka, Allison. Hindi ko ititigil ang kasal dahil mahal na mahal kita. Pakakasalan kita dahil mahal na mahal kita. Sigaw ni Anthony. Makinig ka naman sa akin, please, Ali. Umiiyak na si Allison. Pero naisip niya ang anak kaya sinunod niya si Anthony kahit nagdaramdam siya. Sinipa nga ng bahagya ni Allison ang tagiliran ng kabayo. At iglap lang, tumakbo na ito. Humanda lamang si Anthony para sundan at antabayanan ng bilis ni Trevor. Ginawa ng binata ang binabalak. Saka sinabayan at tinabayhan ng kabayong si Trevor. Mabuti na lang at batak at bihasa si Skylar. Kaya kondisyon ito. Kung minsan kasi kapag may sipon at may topak si Skylar, tamad ito madalas. Naghanap at naghintay ng tamang tiyempo si Anthony bago isinagawa ang binabalak at na makahanap ng tiyempo. Pero sa kasamaang palad, napadako sa gilid ng lupain si Trevor at tumalon sa bako ng kabayo. Halos mahulog si Allison. Mabuti na lang nagawa ni Allison na makayakap sa leeg ng kabayo
nang umigkas ito patalon. Nasa ibang lupain na sila. Malawak na nga rin ang lupaing iyon, pero may panganib sa dulo ng lupain. Kapag hindi niya naisagawa ang binabalak, mapapahamak si Allison. May bangin na malalim sa dulo ng lupain ng mga Zaragoza. Kaya kailangan kumilos ni Anthony kaagad. Tumalon rin sa bakod si Skyler at hinabol ang bilis ni Trevor. Nang maatabayanan ng bilis ng kabayong si Trevor, gumilid si Anthony sa tabi ng kabayong Wild. Sinabayan ng bilis. Mabuti na lang bihasa si Skyler. Bumitaw si Anthony sa renda at tumayo sa ibabaw ni Skyler. Saka tumalon pasampas sa likod ni Trevor. Nagulat muli ang kabayo at nagwala. Pero nayakap na ni Anthony si Allison at napabitaw sa renda. Sa tulong ng bigat ni Anthony, nagawa ng binatang hatakan si Allison at magpatihulog na lamang sa kabayo. Dahil yakap ni Anthony ang kasintahan, hindi masyadong tumilapon ang dalawa. Pero lumagapak pa rin sa tigang na lupa ang likod ni Anthony. Safe naman na bumagsak si Allison dahil sa ibabaw siya ni Anthony bumagsak. Pero si Anthony, walang malay. Anthony! 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 Hindi. Nagpapanik na sigaw ni Allison. Anthony, gumising ka! Gumising ka, please! Saklolo! Saklolo, tulungan niyo kami! Sigaw ni Allison. Anthony, mahal ko, gumising ka. Hindi ko gustong mapahama ka. I'm so sorry. Umiiyak na sabi ni Allison. Sorry kasi natakot ako. Narinig ko na alam mo na pala matagal na. Natakot ako na baka plano mo nga akong gantihan. Natakot ako na makasira sa pangalan at reputasyon mo. Natakot akong iwanan mo ako kaya ako na lang ang aalis. Sabi ni Allison. Patawarin mo ako, Anthony. Kasalanan ko nangyaring to. Patawad, mahal ko. Tinakpan ni Anthony ang bibig ni Allison. Anthony! Thank you! Thank you, okay ka na! Sabi ni Allison. Naniyakap ng mahigpit ang binata. Teka lang, sweetheart. Nasasakal ako. I'm sorry, Anthony. Please, huwag mo sana akong kasuklaman. Hindi ko gusto mapunta sa trabaho. Pinutol na naman ni Anthony ang sasabihin niya. Tinakpan ulit ang bibig niya. Dinukot ang cellphone sa bulsa. Inilagay sa video files. Yan, pakinggan mo kasi. Mukhang yung umpisa lang kasi ang nakita at narinig mo eh. Mula na maging gobernador ako, naging ugali ko ng pindutin ng video recorder ng cellphone ko kapag may kausap ako. Alam mo na, for safety lang. Nagtatampong sabi ni Anthony. Tinangkang ikilos ang balakang at chinek kung may bali ba siya. Pinanood ni Allison ang video at narinig ang lahat kaya muling umagos ang kanyang luha. Nakakatampo na hanggang ngayon, wala ka pa rin palang tiwala sa akin, Ali. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Sa sobrang tagal na kitang mahal at sobrang tindi, kulang na lang ibulsa na kita eh. Sabi ni Anthony, gusto kitang pakasalan. Gustong gusto ko kaagad kasi natatakot akong iwan mo ako kapag nalaman mong kilala na kita. Alam ko na natatakot ka, Ali. At natatakot rin ako mawala ka ulit sa akin. Kilala kita, Ali. Alam kong iisipin mo. Tama ako, di ba? Iisipin mo na makakasira ka o hindi ka bagay sa akin. Keso ganito, keso ganyan. Kaya hindi ko muna sinabi sa'yo. Nagpilit na bumangon si Anthony, pero para lamang lumuhod sa harap niya. Naalala mo ba yung sinabi mo sa batis noon? Na darating ang araw ng isang tulad kong sa Avedra, ang luluhod sa isang alilang tulad mo. Heto na ako ngayon, Ali. Nakaluhod na sa harapan mo. Kung tutuusin, pangatlong luhod ko na nga ito eh, dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Heto ulit ako, Allison. Nakaluhod at humihingi ng tawad sa nagawa kong marahas noon sa'yo bilang si Pumpkin. Hindi kita pinandidirihan, dahil yun ang trabaho mo. Galit at suklam ako noon, dahil akala ko ibang tao ka. Pero ang maramdaman ko sa iyong kaba at pagnanasay, hindi ko kayang paglabanan noon. At doon ako nagagalit. Nagagalit akong dahil sa isang pumpkin na gawa ko magkasala sa alaala ni Allison. At sa sumpa kong si Allison lang ang aangkinin ko. Nagawa kong iwasan ng lahat ng babae pero hindi ko nagawa kay Pumpkin. Doon nagsimula ang galit ko sa sarili ko. At sa kahinaan ko na gabing yun. Mahabang sabi ni Anthony. Gusto kong bumawi kay Pumpkin sa kasalanang yun. At habang buhay naman akong paparusahan ng isang Allison. Okay lang kahit matagal niyo ako mapatawad. Titiisin kong lahat ng yun. Gagawin ko, patawarin niyo lang ako ni Pumpkin. Pero please, sweetheart, hayaan mo lamang akong pakamahalin ka. Mahal na mahal kita, Ali. At kahit magbahid pa ako paulit-ulit, pirahan ng sino man para lamang itago ang lihim na alam kong ayaw mong balikan, gagawin ko yun, Ali. Alam kong gusto mong ibaon yun sa limot. Pero Ali, mahalaga sa akin yun. Tulad ng lahat ng unang naranasan ko. Kasing timbang ng first kiss natin, ang gabing yun, Allison. Dahil yun ang unang beses na minahal mo ako at inangkin kita.
Alam mo ba kung gaano ko kasaya nang malaman kong ikaw din si Pumpkin? Kasi si Allison pa rin pala ang first sex ko. Si Allison pa rin pala ang lahat ng first sa buhay ko. Natutuwa ako ang pangako ko na lahat ng first ko sa'yo ko gagawin, Ali. Natupad ko. Kaya please patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita, Allison. Anthony, I'm so sorry. Umiiyak na sabi ni Allison. Pero muling napasigaw nang bumulagta ulit si Anthony sa lupa. Anthony! Anthony, oh my God! Anthony, huwag mo akong iwan, please! Humahagulhol na si Allison dahil kahit anong niyog niya kay Anthony, nanatili itong nakapikit. Okay na, pinapatawad na kita. Bumangon ka na, please. Sorry na kung nagduda ako sa'yo. Sorry na kung nawalang saglit ang tiwala ko. Pero hindi nagbago na nararamdaman ko sa'yo, Anthony. Mahal na mahal kita. Mula pa noong unang halikan mo ako sa batis. Nilaan ko ng sarili kong sa'yo lang ako. Kaya sinuko ni Pumpkin ang lahat ng gabing yun. Dahil si Mark ang lalaking yun. Kaya hindi ko tinanggap ang pera. Hindi para insultuhin ka, Mark. Hindi ko kinuha yun dahil para kay Mark talaga ang katawang inang kinaya ng gabing yun. Mark, please! I'm sorry, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Ang tagal kitang hinintay. Ang tagal kitang hinintay. Mahal na mahal kita. I'm so sorry. I'm sorry. Yabag ng ilang kabayo ang narinig ni Allison. Si Marcus at ilang tauhan sa asyenda ang dumating. Sakay si Marcus kay Snow White, ang kabayong binili nito para kay Miles. Sakay naman si Manong Berting ng isang itim na kabayo. Marcus! Si Anthony! Tulungan mo siya! Nagmamakaawang sabi ni Allison. Pero nanatiling yakap ang binatang kasintahan. He will be fine, Allison. Ipagdasal natin na maging okay siya, sabi ni Marcus, na hinagod ang likod ni Allison at pinayapa ang kalooban. Maya-maya dumating ang isang sasakyan, ang Wrangler ni Anthony, sakay ang 3 lalaki at mga tauhan sa asyenda. Agad-agad na inutos ni Marcus na isakay si Anthony at si Allison. Paalis na sila ng lugar nang dumating ang isa pang owner-type jeep, sakay si Rupert, ang pinsan nilang tagapagmana naman ng asyenda Saragossa. Kailangan niyo ba ng tulong, Insan? Ano nangyari? Tanong nito. Pasensya na kung naalarma ko kayo, Insan. Nagkaroon lang ng konting LQ sina Anthony at mapapangasawa niya. Aksidenteng napasakay si Allison sa kabayong bago. Nagwala at nagpunta dito sa teritoryo niyo. Sabi ni Marcus. Ganun ba? Mukhang nasaktan si Anthony ah. Sana okay lang siya. Bueno, sana matuloy ang kasal. Nakagayak na kami patungong simbahan. Kaso, inalerto ko ng tauhan ko dahil nag-alarm ang sirena na may nakapasok sa bakuran. Nakilala ko lang mga tauhan mo kaya nakampante ako, sabi ni Rupert Saragossa. Salamat, Insan. Pasensya na ulit sa abala. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Pababalitaan na lang kita kay Papa kung tuloy o cancel ang okasyon, sabi ni Marcus at nagpaalam na sa pinsang si Rupert. Bitbit ang kabayong sinakyan nila ni Anthony at Allison. Katuwang ang ilang tauhan. Nilisan na ni Marcus ang lupain ng mga Saragossa. Agad na pinasok si Anthony sa villa. May nakaabang na doktor. Si Marcus ang tumawag sa doktor. Marcus, si Allison, kumusta? Tanong kaagad ni Aling Susan. Pero nang makitang okay at ligtas ang anak, ay nagkakulay ng mukha nito. Nay, si Anthony po. Si Anthony. Naligtas na po ako, kaya nangyari to, sabi ni Allison. Na bagamat nanginginig ang mga paa, napayakap sa inang sumalubong sa kanya. Bumitaw si Allison sa ina, sumugod kay Marcus sa silid ni Anthony, kasama ang doktor. Sinuri ang binata pati ang mata. Salamat at wala naman daw itong diferensya o bali sa tadyang. Pero advice pa rin ng doktor na magpa-x-ray para mas okay ang lahat. Okay ka naman daw. Gumising ka na nga dyan, bro. Pinasundo ko na lang ang pare dahil na-late kayo sa simbahan. Ipinalipat ko ng kasal dito sa hardin natin, sabi ni Marcus na natatawa. Ipinalipat ko ng lahat ng bulaklak dito. 2:00 irerisked ang wedding nyo. Kaya gising na dyan. Ikaw lang ay kakasal na nauna pa sa reception bago ang seremonya. Pinakain na kasi ni Papa mga bisita. Sinabi niyang narisked ang kasal dahil sa pagwawala ng kabayong sinakyan ni Allison, sabi ni Marcus. Hoy Anthony, dumilat ka na nga dyan. Alam kong gising ka. Saan ka nakakita ng walang malay na nakahawak sa kamay ng mapapangasawa? Diyan na nga kayo. Bilisan nyo nang ayusin yung LQ nyo dyan. 2:00 ang kasal. Mag-aalauna na. Natatawa na lang na iniwan ni Marcus ang dalawa habang naiiling. Bigla tuloy niyang namiss ang asawang sexy sa suot nitong damit na pang maid of honor. Mark, totoo bang okay ka naman? Totoo bang gising ka na? Mark, galit ka pa rin ba sa akin kaya ayaw mong dumilat? Mark naman eh. Didilat lang ako kapag sinabi mo na ang isa pang sikreto mo, Ali. Makakabangon lang ako kapag sinabi mo na yun.
Nakangusong sabi ni Anthony. Kung yun ang hinala mo, Mark, tama ka. Siya ang naging bunga ng gabing yun. Lumayo ako dahil natakot ako. Paano ko ipapaliwanag na nabuntis mo ako hindi mo pa nga nakakasama si Allison ng panahong yun? Biglang bumangon si Anthony at buong higpit na niyakap si Allison. Wala itong kibo pero umiiyak. Yakap lang nito si Allison na mahigpit. Hanggang sa ang yakap ay sinamahan na ni Anthony ng mga halik. Walang katapusang halik sa ulo, sa noo at sa mukha ni Allison. Napakasaya niya pero mabigat ang damdamin ng lahat. Patawad sa lahat ng sandaling mag-isa mong binalikat ang lahat, Ali. Patawad. Mahal na mahal kita. Bulong ni Anthony sa umiiyak namang si Allison. Mahal na mahal din kita, Mark. Kaya naging magaan ang lahat sa akin marahil. Dahil nabuhay kaming minamahal ka. Kaya ka tinatawag ni Argus na Dada. Dahil picture mo talagang pinapakilala kong ama niya. Noong gabi sa bar, pinakuhanan ka ng picture ng amo ko. Pang-blackmail daw para kapag naging gobernador ka na at ipapasara mo, ipapanakot niya na minsan kang nag-customer namin. Pero hindi ko yun binigay. Pinaprint ko yun. Bago ako manganak, palagi ko yung tinatabi kay Argus pag natutulog siya. Para kahit wala ka, para ka rin namin katabi gabi-gabi. Kasama araw-araw. Oh, Ali. May Ali. Thank you at hindi ka namuhi sa akin. Thank you. I love you so much, oh sweetheart. I love you too, Mark. So much din. Alam mo na siguro yan. Nakayukong sabi ni Allison. I know, sabi ni Anthony. Hinaplos ang pisngi ni Ali na inagusan ng luha at masuyong hinalikan. Mahal na mahal kita, Mark. At pakamamahalin habang nabubuhay ako. Buling uli ni Allison at tinugo na mainit na halik yun ni Mark. Ngayon niya lang napagtanto na kanina pa pala nakahawak si Mark sa kamay niya. Tunog ng bumukas na pinto ang pumutol sa lumalalim na haliksana ng dalawa. Epilogue. Dada! Dada! Agad na pumasok kasunod ng senyor na wala ng wheelchair pero may suporta pa ring tungkod. Madalas ka na nakaka-istorbo, baby ko, ha? Sabi ni Mark. At pinanggigilang yakapin ng batang anak niya. Alam ng puso niya dahil nararamdaman niya yon nang unang yakapin pa lang niya si Argus. Tumingin siya kay Ali saka umusli ng I love you. Wala namang tunog. So okay na ha? Tuloy na ang kasal? Bilisan niyo na, Anthony. Asikasuhin mo na kaagad na mailipat na sa apelyido mo ang apo ko. Sabi ng matanda. Sabay na nagulat ang dalawa. Paano niyo nalaman pa? Naisip ni Anthony na baka kumilos na at pinakalat na ni Beth. Aba, unang kita ko pa lang sa batang yan. Nung mamanhikan, alam ko na. Ganyan na ganyan ka kaya anong bata ka pa lang. Ikaw lang itong bulag eh. Sabi ng matanda. Hindi na po kailangan asikasuhin ang pangalan ni Argus. Dahil Argus Rael sa Avedra po ang birthday ng anak ko. Sabi ni Allison. Teka, anak natin, sweetheart. Pati ang senyor natawa sa sinabing kakornehan ni Anthony. Maligaya siya na nakatagpo ng mga tapat at wagas na pag-ibig ang dalawang anak at maligaya siya bilang lolo dahil dalawang bibong apong lalaki ang kanilang mga tagapagmana. Wala na siyang mahihiling pa. Naluha pa ang senyor ng maalalang na mayapang asawa. Mahal ko, masaya na ang mga anak natin. Malulusog at pogi ang mga apo natin. Ano kaya kung sundan na kita dyan? Miss na kita, asawa ko. Bulong ng senyor. Bagamat masaya sa kasalukuyan, ramdam naman niya ang kahungkagan sa pagkawala ng presensya ng asawa. Sa ganitong mahalagang okasyon, 2:00 na ng hapon, ng araw ding iyon, idinaos ang kasal ni na Anthony at Allison sa hardin ng asyenda sa Avedra. Hindi rin kasi pumayag si Anthony na ipagpaliban pa ang kasal. Nagpasalamat siya sa kapatid ni si Marcus na naisipan nitong ipalipat na lang sa asyenda ang seremonya at ilihim na lang sa lahat ang totoong nangyari. Naikwento naman ni Marcus na nagkausap sila ng pinsang si Rupert na balak sana silang tulungan nang sa lupain nila inabot sina Anthony. Kaya agad na tinawagan ng senyor ang pinsa na si Nerissa na ina ni Rupert para pansamantala at sabihin na rin na tuloy pa rin ang kasal. May hindi man pagkakaintindihan ng senyor at ang napangasawa ng pinsa niyang si Nerissa, kapamilya pa rin ito at magkanugnog pa rin ang kanilang lupain. Kahit nauna na ang kainan bago ang kasalan, ay muling nagpahain ng senyor ng mga pagkain pagkatapos ng kasal para may masagana pa rin kainan. At dahil naantala ang oras ng kasal, inabot ng gabi ang okasyon at mas bumahan ang alak. Narinig ni Anthony ang mga bulong-bulungan tungkol kay Argus. Alam niyang kumuilos na si Beth. Kakausapin niya si Allison someday na ibabaon na nila sa limot si Pumpkin para sa ikakatahimik ng dalaga at si Argus ay mananatiling nabuo nila ni Allison sa Maynila, ayon sa chismis. Maya-maya lumapit si Beth kay Anthony. Mr. Saavedra, ito na po yung cheque niyo.
Hindi ko ho pala kayang sirain si Allison. Pero ginawa ko na ho ang utos nyo. Deserve mo yun. Huwag ho kayong mag-alala. Mababaon ho sa limot kung sino man si Pumpkin, sabi ni Beth. Pero bilang gobernador, hihingi po ako ng tulong sa hospital bill ng anak ko, sabi ni Beth. No, Beth. Sa'yo na yan. Gawin ninyong panimwala ng anak mo. Umalis ka na sa resto na yon dahil ipapasara ko yun. Gamitin mo ang pera na yan. Tulong ko yan sa inyo. Huwag mong isipin na bayad yan sa'yo. Dahil ang ginawa mo ay sabihin lang naman ang totoo, sabi ni Anthony. Nagsimulang tumugtog ang pantumina, isang traditional wedding song and dance na isinagawa ng probinsya. Sa ganitong paraan, isinasagawa ang unang hanap buhay ng bagong mag-asawa. Doon din malalaman kung maswerte ang dalawa sa pinansyal na aspeto. Pumagitna ang bagong kasal at sumayaw habang sinasabitan ng pera ng mga dumalong bisita. Mahal na mahal kita, Mark. Tulad ng pangako ko sa pari kanina. Aalagaan at mamahalin kita hanggang sa pagtanda. Bulong ni Allison. Aalagaan at poprotektahan ko din kayo ng anak ko. Mahal na mahal kita. Pinakamamahal kita, sweetheart, sabi ni Anthony. Marubdob na hinalikan ni Anthony ang asawa. Wala silang pakialam kung abala mga bisita sa tabi nila na magsasabit ng pera. Basta, hahalikan nila ang isa't isa. 1 week after, kasama na ni Governor Anthony Saavedra ang kanyang may bahay at anak pag-akyat ng entablado sa kanyang panunumpa bilang bagong gobernador ng bayan ng Tayabas. 1 buwan pa lang ang lumipas nang hinimatay si Allison habang nagluluto sa kusina. Nang magising si Allison, nakangiting Mark na ang bumungad sa kanya. You're pregnant, mahal ko. Sana little pumpkin ang bunso ko, ha, sweetheart? Bulong ni Mark. Mark, ano ba? Natawa na lang ang binata. Sana lang talaga. Girl na. Masarap na tawanan nang narinig sa silid ng mag-asawa ng araw na yun. 1 linggo lamang ang lumipas nang magpaalam naman si Marcus at Miles na sa Maynila na muna mananatili. Naging tahimik man ang villa ni Miles ng mga sumunod na araw. Naging maingay naman ang main villa dahil sa madalas na harutan ni Argus at ng lolo nito. Likas kasing pilyo at masayahin ng anak nila ni Anthony. Hanggang isang araw, muling tumakbo sa kwadra si Allison na ikinatakot naman ni Anthony. Sweetheart, anong ginagawa mo dyan? Baka masipa ka ng kabayo. Halika na, pumasok na tayo. Mainit na ang sikat ng araw. Pero walang paki si Allison. Mahal ko, gusto kong yakapin si Sapphire eh. Sige na. Gusto ko siyang sakyan, pakiusap ni Allison. Si Sapphire ang bagong kabayo na regalo ni Miles kay Allison noong kasal nila. Kapatid dito ni Snow White. Pero sweetheart, natigilan si Anthony nang makitang niyayakap-yakap at hinahalikan ni Allison ang kabayong maamo agad sa asawa. Kahit saglit pa lang itong nakikilala. Oh my God, sweetheart. Don't tell me pinaglilihan mo si Sapphire. Mahal, baka naman maging kamukha ng kabayong little pumpkin ko, ha? Sigaw ni Anthony. Biglang lumingon na nakasimangot na si Allison. Tumawa naman na malakas si Anthony, pero nilapitan na lamang ang asawa at inalalayang makasampa ng kabayo. Sinamahang mag-ikot-ikot sa kwadra, saka bumulong kay Allison. Mahal, pwede mo ba akong ipitas ng bayabas? Gusto ko ng bayabas na pula ang buto eh, please, sabi ni Allison. Hay, salamat at sa bayabas na uwi ang lahat, sabi ni Anthony. Saka tumawa ng malakas na sinabayan na rin ni Allison. Naging maliligaya mga sumunod na araw at naging mas malago at matagumpay pa ang asyenda sa Saavedra.